may panibago na naman tayong pag-uusapan na tiyak na mahalaga, lalo na kung isa ka sa mga sumusubaybay kay XRP. Marami kasi ang nalilito ngayon kung sino ba talaga ang magkalaban, si XRP ba or si Circle. Pero ayon po kay Ginoong John Deaton, isang prominent crypto legal advocate, mali ang iniisip ng karamihan. Ayon sa kanya, hindi si XRP ang kalaban ni Circle, kundi si Ripple ang kumpanyang nasa likod ng XRP Ledger. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit hindi dapat ipaghalo ang role ni XRP at ni Ripple. Ano ang epekto ng RLUSD na bagong stablecoin ng Ripple? At paano po ito konektado sa mga desisyon sa trading ng maraming Pinoy? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ating nakikita rito ay si Ginoong John Deaton na isang prominent crypto legal advocate. Ayan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang pagkakaiba ni XRP at ni Ripple. Ayan, unang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Ano nga ba talaga ang relasyon ni XRP kay Ripple? Marami kasi ang nag-aakalang pareho lamang sila. Pero ang totoo, magkaiba sila. Si XRP ay isang digital token. Siya po ang ginagamit na pampagana sa XRP Ledger, isang blockchain network na ginawa para sa mabilis, mura at scalable na transactions. Si Ripple naman ay isang fintech company o isang financial technology firm. Siya ang nag-develop ng XRP Ledger. Pero hindi ibig sabihin na siya si XRP mismo. Kumbaga sa sasakyan, si Ripple ang gumawa ng makina at si XRP ang siyang gasolina. Ngayon ay ano naman po ang RLUSD at bakit naman po ito mahalaga? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay RLUSD. Ito naman po ay isang bagong stablecoin na nilikha o ginawa ni Ripple. Ang RLUSD ay isang digital na pera na nakapeg o nakadikit sa value ng US dollar. Ibig sabihin, ang value nito ay katumbas ng $1 or $1 bawat RLUSD coin. Itong RLUSD ang siyang lumalaban ngayon sa mga existing stablecoins tulad ni USDC na pagmamay-ari ni Circle. Kaya kung may competition man ito ay RLUSD laban kay USDC at hindi po XRP laban kay Circle. Ngayon ay bakit maraming nalilito at anong epekto nito sa trading? Ayon po kay Ginoong John Deaton, ang dahilan kung bakit maraming nalilito ay dahil lagi nating ipinagpapalit ang pangalan ni Ripple at XRP. At dahil dito, maraming investors ang gumagawa ng maling trading decisions. Isang magandang halimbawa nito ay ang nangyari kay Ginoong Dave Portnoy, isang kilalang personalidad sa US crypto community. Binenta niya ang kanyang XRP dahil sa maling impormasyon na kakompetensya raw ito ni Circle. Pagkatapos ng sumabog po ang presyo ni XRP at maabot ang bagong all-time high, pinagsisihan niya ito at sinabi pa sa kanyang video na gusto niyang umiyak. Ayan, na-content po natin yan, yung buong detalye sa isang nakalipas na video, kaya panoorin na lamang ninyo. Ayan, ganito po kalaki ang epekto ng maling impormasyon sa isang investor. Kung mali ang pagkakaintindi mo sa isang produkto, mali rin ang magiging desisyon mo. Ngayon ay paano po nagkakaiba ang roles ni na XRP at RLUSD sa ecosystem? Ang role ni XRP ay hindi bilang stablecoin. Siya ay ginagamit bilang liquidity asset at saka bridge
currency. Ibig sabihin ay ginagamit siya para madaling makapagpalit-palit ng iba't ibang currencies, lalo na sa cross-border transactions. Si RLUSD naman ay ginawa para sa mga tao or institutions na gustong gumamit ng stable na value. Kaya kung ang goal mo ay hindi maapektuhan ng volatility o pagtaas-baba ng presyo, mas babagay sa iyo si RLUSD. Kaya't malinaw na hindi magkaaway ang dalawang ito. Magkaiba ang kanilang purpose. Ngayon ay may business relationship ba sina Ripple at Circle noon? Ayan. Isa pong nakakagulat na impormasyon ay ayon kay Ginoong John Deaton ay may mga lumabas na balita noon na sina Ripple at Circle ay halos nagkaroon ng partnership. Hindi sila magkaaway. Sa katunayan, maaring magkasundo pa sila dati. Kaya't wala talagang matibay na basihan para sabihing magkalaban ang mga ito sa kasalukuyan. Ngayon ay bakit po mahalaga ang clarification ni Ginoong John Deaton para sa mga traders? Napakahalaga po ng sinabi ni Ginoong John Deaton dahil pinapaalala po niya na kailangan nating kilalanin at intindihin ang mga technical na kaibahan sa mga crypto assets na ginagamit natin. Ang kalituhan po sa pagitan ni Ripple at XRP ay hindi lang simpleng pagkakamali. May epekto po ito sa desisyon ng maraming traders. Kapag mali ang pagkakaintindi mo, ang investment mo ay nalalagay sa panganib. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pa rin sa atin ang malinaw na impormasyon. Marami sa atin ang umaasa sa social media, dito na rin sa YouTube at mga balita para sa ating financial decisions. Kaya kung may mga tulad ng kaso ni Ginoong Dave Portnoy, pwede rin tayong maapektuhan kung hindi tayo marunong magsuri. Dahil dyan, kailangang maingat tayo sa kung sino ang pinapakinggan natin. Kilalanin muna natin ang mga project bago tayo mag-decide. Dapat nating tandaan na si XRP ay isa pong utility token at hindi po siya stable coin. At si Ripple naman ay isang company na may iba't ibang produkto tulad ng RLUSD. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay napapanahon ang pahayag nitong si Ginoong John Deaton. Sa sobrang dami ng crypto projects ngayon, madaling malito, lalo na kung mabilis ang galaw ng balita. Kaya bilang isang Pinoy crypto enthusiast, sinusuportahan ko ang mga hakbang para linawin ang ganitong mga kalituhan. Ang payo ko ay huwag tayong maging panic seller gaya ni Ginoong Dave Portnoy. Alamin muna natin ang buong kwento. Kilalanin si XRP bilang isang asset na may specific na gamit. At si Ripple naman ay isang kumpanya na may mas malawak na pananaw sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.